Ang bansang ito ang tinuturing na pinakamayaman sa buong mundo, kung saan ang karaniwang tao ay may yaman na umaabot sa milyon, at maging ang mga pamilyang may kasambahay ay mayaman din. Dito, may mga katulong na nagmamaneho ng Rolls-Royce para lang mamili sa grocery, at ang mga kotse gaya ng Mercedes o BMW ay ginagamit lang bilang taxi. Sa loob ng 2 parisukat na kilometro ng lupa, makikita mo ang mga mamahaling kotse, yate at tambak ng pera sa lahat ng dako. Dito, ang yaman na nagkakahalaga ng bilyon ay itinuturing lang na pangkaraniwang pamantayan para makapasok sa lipunan. Ito ang Monaco. Ang mga tao rito ay namimili ng biglaan, pumapasok sa Louis Vuitton o iba pang mamahaling butik pagkatapos ng trabaho para kumuha ng bag at winawagayway lang ang kanilang card na parang wala lang, na para bang ang mga luxury goods ay karaniwang pangangailangan. Ang pantalan dito ay puno ng mga super yacht at ang taunang bayad sa pagdaong ay sapat na para makabili ng ilang Rolls-Royce. Para maiwasan ang trapiko, mayayaman dito ay lumilipad sakay ng helicopter, diretso papuntang France para lang bumili ng tinapay. Ang Monaco rin ang may pinakamataas na bilang ng helipad sa mundo at sinisingil pa ang landing fee kada minuto. Natural lang na sa isang lungsod na eksklusibo para sa superyaman, napakataas ng presyo ng lahat. Dito, ang karangyaan at matalinong paggastos ay naabot na sa sukdulan. Sawa ka na ba sa sahod mong sakto lang? Baka panahon na para lumipat ng ibang kumpanya. Yung tipong kahit traffic araw-araw, game pa rin na pumasok. Ito ang top 5 companies na may pinakamataas na sweldo sa Pilipinas. Number 5, Unilever Philippines. Ang Unilever Philippines, ang giant company behind brands like Dove, Surf at Knorr. Ang average na sweldo ng mga empleyado doon, nasa 70 to 90,000 pesos kada buwan. Meron silang health benefits, bonuses, at may option ka pang maging stockholder sa pamagitan ng pagbili ng stocks ng kanilang kumpanya. Yan ay ayon mismo sa JobStreet PH Salary Report 2023. Number 4, Accenture Philippines. Kung may kilala kang laging puyat sa shift at biglang may iPhone 16 Pro Max na, baka taga-Accenture yan. Ang average na sweldo kasi doon ay nasa 80 to 100,000 pesos. IT, BPO, consulting, lahat ng techie pasok dito. May training abroad, global clients, at promotion galore. Yan ay base mismo sa Esquire Philippines at PSA Data 2023. Number 3, San Miguel Corporation. Akala mo beer lang ang San Miguel? Nako, may food, energy, tollways, airport pa sila. Ang average na sweldo ng mga empleyado doon, 90 to 120,000 pesos. Kung ikaw ay manager or engineer sa mga infrastructure projects ng San Miguel Corporation, nako pang business class ang sahod mo for sure. Number 2, Ayala Corporation. The giant company behind real estate, banking, telco, water, you name it, meron sila. Ang average na sweldo doon, nasa 100 to 130,000 pesos. Kung makapasok ka sa BPI, Globe, o Ayala Land in a leadership role, matik 6 digits yan. Ang Ayala Corporation din ay consistently ranked among the best employers in the country. Yan ay ayon mismo sa philpad.com Top Employers PH. Number 1, JG Summit Holdings. From Cebu Pacific to Robinson's Land to URC, makers of Piatos and C2, lahat yan under JG Summit. Ang average na sweldo doon, 110 to 150,000 pesos. Ang mga sweldo din ay especially high for roles in aviation, real estate, and corporate strategy. Plus, may car plan pa sila, stock options, at housing loans para sa mga senior executives. Yan ay ayon mismo sa JG Summit Careers at JobStreet Reports. So, quick recap tayo. Ito ang top 5 sweldo kings companies dito sa Pilipinas. So kung iniisip mong mag-resign na sa kumpanyang pinapasukan mo ngayon, baka maging choices mo itong top 5 natin. Kasi naman kung mag-aambag ka ng 40 hours ng buhay mo a week, di dun ka na sa kumpanya na may balik worth it. Alam mo ba na may isang lugar sa mundo na walang lamok? Ito ay ang Iceland. Ang bansang may pinakamaraming hot springs sa buong mundo at ang tanging lugar kung saan pwedeng lumangoy sa pagitan ng 2 continental plates. Marami ang nag-aakalang sobrang lamig dito, pero ang pinakamababang temperatura nila ay nasa -4 degrees Celsius lang.
At kahit may higit 1,300 uri ng insekto, wala kang makikitang kahit isang lamok. Dito rin matatagpuan ang mga Icelandic horses na itinuturing na pinakamalinis ang lahi. May batas pa nga na kapag nailabas ang isang kabayo sa bansa, hindi na ito pwedeng ibalik para maiwasan ang crossbreeding. Dahil sa kakaibang heograpiya ng Iceland, wala silang tren o subway. Pero kapalit nito, andito ang Blue Lagoon Hot Spring, ang napakagandang Skagafos Waterfall, isang geyser na sumasabog na sa loob ng 10,000 taon. Ang mahiwagang Blue Ice Caves, ang nakamamanghang Eyjafjalla Volcano, ang Viking Harbor sa dulo ng mundo, at maging ang wreckage ng isang bumagsak na eroplano na nakatayo sa malawak na Black Sand Beach. Lahat ng ito ay bumubuo sa isang nakabibighani, ngunit nakakakilabot na tanawin, isang lugar na tila hindi kabilang sa ating mundo. Alam ko, every time na dumadaan ka sa NLEX o kahit na anong expressway at lumulusot ka sa mga toll gates, napapaisip ka, grabe ang daming mga sasakyan. Ang laki siguro ng kinikita ng toll gate na to. Well, tama ka. Pero toll gate sa isang araw? ₱1,000,000 pesos. Pero bago natin i-reveal yan, alamin muna natin kung ilang sasakyan ba ang dumadaan sa mga toll gates araw-araw. Unahin natin ang dalawang pinakasikat na expressway dito sa Pilipinas, ang NLEX at SLEX. Ayon sa mga datas, nasa 350,599 vehicles ang dumadaan doon kada araw. Ibig sabihin, nasa 14,600 na mga sasakyan ang lumulusot sa mga toll gates kada oras. At kada minuto naman, 244 vehicles ang dumadaan. Lahat ng yon, required magbayad para makalusot sa toll gate. So just imagine, parang nangongolekta lang ang mga expressway ng pera. Pero ang tanong, magkano? Well, simula March 2, 2025, kung dadaan ka sa NLEX end-to-end toll mula Balintawak hanggang Santa Ines, ang babayaran mo ay nasa 416 pesos. Para yan sa mga nasa class 1 na mga sasakyan. Ito yung mga cars, SUVs at yung mga jeeps. Meaning, kung ang average rate ay 416 pesos at nasa 350,000 vehicles ang dumadaan araw-araw, 416 pesos times 350,000, 145.6 million pesos daily ang nagiging revenue ng mga expressway operators. Take note, mula pa lang yan sa class 1 vehicles ha. Kung isasama mo ang mga nasa class 2 at 3, additional 70 million pesos to 85 million pesos a day yan na dagdag sa toll collection. Ito pa, sa first quarter pa lang ng 2025, ang pumasok na pera ay 6.98 billion pesos toll revenue. Sa loob lang yan ng 3 buwan. Grabe, no? Sa SLEX naman, ang magagastos mo for end-to-end toll mula Metro Manila hanggang Calamba or Batangas, nasa around 250 to 300 pesos. Depende yan sa exit na dadaanan mo. So give me a second, picture this. 244 cars every minute ang nagbibip sa RFID, tapos 416 pesos bawat isa. Boom! Agad pa isa-1 milyon yan. Pero hey, ang tanong, sinong kumikita? Gobyerno ba? Well, ang mga expressway na ito ay bunga ng PPP or Public and Private Partnerships, kung saan nakikipag-partner ang ating gobyerno sa mga pribadong kumpanya upang i-construct at i-operate ang mga expressway na ito. Ang halimbawa, ang kumpanya ni Manny Pangilinan na MPIC ay may subsidiary company na Metro Pacific Tollways Corporation na nag-ooperate ng NLEX, SCTEX, Cavitex at CCLEX. Habang ang San Miguel Corporation naman ni Ramon Ang ay may SLEX, TPLEX at yung bagong Skyway sa Metro Manila. Pero syempre, yung mga kinikita nila sa mga toll gates, hindi naman parang pera na lang yan na nahulog lang sa langit. Gumastos din ang mga private companies na ito ng bilyon-bilyon para i-construct ang kilo-kilometrong mga kalsadang ito. For example, ang San Miguel Corporation ni Ramon Ang gumastos ng 44.86 billion pesos para sa Stage 3 ng Skyway sa Metro Manila. So kung kumikita man sila ng milyon-milyon kada araw sa mga toll gates, still, it will take them years to get the return of investment. At